Hello! Welcome to my vlog. At eto nga, nakikita nyo naman sa title ng vlog natin ngayon. Ang daming nagtatanong nito guys. Ang dami daw natatapon pagkatapos maglabing-labing. At yun nga yung tanong nila, bakit ang daming natatapon? Parang walang pumupunta sa loob. And then, baka yun yung dahilan, bakit hindi sila nabubuntis. So, yun, yes, pwede yun yung dahilan kung bakit mahirap tayong mabuntis. Kasi, ganito yan, number one na rason. Okay, ang similya po ng mga lalaki ay meron siyang mga fluid, yung mga nahahalo doon na enzymes and ang tinatawag nating fructose. Enzyme na fructose. Kasi yung mga fluid na yon, sila yung responsable para magandang langoyan ng mga similya. Dapat yung mga similya ay lumalangoy, maganda yung movement, yung motility nila. Kaya pag nagpapatest tayo, 'di ba? Meron tayong tinatawag na motility, kung malakas ba lumangoy o kaya maganda ba yung movement ng similya na yung hobby natin. So, bakit ang daming natatapon? So, yun nga, yung mga natatapon na yun guys, ay mga fluid lang. Yung mga spermatozoa, mga minutes pa lang lalangoy na sila yan, papaloob. So, yung mga fluid na lang, yung mga naiiwan dyan sa puwerta natin at ilalabas natin yan. So, parang, alam mo yun, parang sinamahan lang nila yung mga spermatozoa kasi kailangan nga nilang may lalanguyan at kailangan nilang mabuhay. So, kaya hindi nabubuhay yung mga similya pag dry or halimbawa na lagay diyan sa labas, 'di ba? So hindi sila mabubuhay kasi 'yun nga may kasama lagi silang fluids. Siya yung parang 'yun yung habitat nila. Doon yung mundo nila para mabuhay. So, yun. Yung mga fluids na yun, lalabas ang mga yan sa mga peta natin mga babae. At tatagal pa nga yan hanggang 3 days o second day or third day, meron pa na nilalabas natin, 'di ba? So, yun. Kapag strong at maganda yung motility ng similya, minutes lang lalangoy na yan, papaloob at imimit na yung si egg natin ng mga kababaihan. At kung hindi naman maganda yung motility, yung quality ng similya, diyan pa lang, mamamatay na. And alam nyo ba na tumatagal sa loob ang similya ng mga lalaki ng up to 6 days? Kapag yung mga wala pang issue at super active pa, alam mo yung mga teenager, ganun. Kaya alam mo yung mga teenager, kasi wala pang mga issues sa kanila, 'di ba? Mga active pa yung mga hormones nila. Kahit mga nagtsuktsakan ng kahit hindi pa ovulation ni babae, makakapag-stay yung similya sa loob kasi aantayin pa niya yung pag-ovulate, pangingitlog ni babae, pwede siyang mag-stay doon. Kaya ang daming nadidisgrasya na mga teenagers, diba? Kasi yon, kapag strong at maganda yung motility, syempre active pa yung mga hormones nila na mag-produce ng mga magagandang quality ng mga similya, tatagal yan ng up to 6 days. Kaya maaantay niya kahit hindi pa nangingitlog yung babae, maaantay niya doon. So, pangalawang dahilan ay baka naman hindi malalim. Ano ba yun? Hindi deep penetration ang tawag eh. Hindi masyadong bumaon. Alam mo yun? This is a educational video purposes naman. So, pag hindi deep penetration, kasi may gravity kasi tayo. So, parang yun yung kaya lumalabas lahat. So, ang gawin natin, pwedeng maglagay ng unan sa balakang and then at least matutulungan yung paglabas ni hubby, matutulungan at least pababa siya na ganon. Okay? So, yun, baka hindi masyadong pasok or hindi masyadong deep. Okay? So, dapat deep penetration ang tawag doon. And then, number 3 na dahilan, okay, yung sinasabi natin, azoospermia. So, ang azoospermia, guys, ang ibig sabihin niyan ay walang similya, walang spermatozoa. So, baka naman wala talagang spermatozoa nga na
content or kasama yung kay hubby. So, puro fluid lang yung nalalabas niya. Kaya, lalabas din lahat. Kaya, hindi po tayo nabubuntis kasi wala nga pong laman. Wala nga pong spermatozoa. Puro fluid lang. Kaya, sinasabi nyo, ang daming natatapon. Madami naman yung kanya. Pero, nung nagpa-check up siya, wala palang laman, diba? O kaya naman low sperm count ang result ng check-up niya. Okay, so ang tanong, so normal ba o hindi na ang daming lumalabas? So, as I said nga, yun ang mga dahilan. So, normal lang. Kahit madami yung spermatozoa na kasama dyan, lalango na yan within few minutes lang, pupunta sa loob, and then makakamit na niya yung itlog ng babae. And then, ayun nga ang sinasabi ko, kaya dapat talaga timingan natin ang ovulation ni Mrs. Kasi doon lang siya pwedeng mangitlog or doon lang siya pwedeng mabuntis. So, pag ovulation na ni Mrs., doon na yung tatimingan natin para hindi na kailangan mag-antay ng mga similya doon sa loob. Kung weak o kaya hindi strong motility or hindi na maganda yung similya natin, lalo pag nagkakaedad na tayo, hindi na active yung mga hormones natin, so hindi na masyadong malakas ang quality ng nalalabas ni hubby, wala na siyang kakayahan na mag-antay pa doon sa egg ni Mrs. So, dapat talaga perfect timing. As I always said nga, yung ovulation ni Mrs. as 24 hours lang. Doon ma-release yung matured o kaya hinog na egg sa ovary. I-release niya doon and then papunta ng fallopian tube doon sa tubo. At doon sila dapat magtatagpo ng similya and then doon bubuo. O kung slow yung motility o kaya mahina na yung quality ng similya ni hubby, hindi na siya makakapag-antay sa ovulation. So, as I always said nga, gumamit tayo ng ovulation kit para matimingan talaga yung sakto na ovulation ni Mrs. Para hindi na kailangan mag-antay ng similya kasi sa kakaantay niya, mamamatay lang din. Okay? So, ayun. And then, ayun nga, ang sinasabi ko, madaming nagtatanong nito na kahit ang dami nilang nilalabas, and yun yung dahilan ng hindi sila mabuntis-buntis, ay hindi lang yon. Kasi normal lang. Kung may mga spermatozoa dyan, lalango yan. And then, yung mga nailalabas natin, mga fluid lang ang mga yan. Which is very, very, very normal. So yun, so ang dapat natin gawin, dapat deep penetration para matulungan na yung gravity, matulungan din na papasok sa loob. And then, perfect timing. Gumamit ng ovulation test para matimingan yung pag-itlog ni Mrs. para sakto talaga yan na magmi-meet sila doon kapag may na-release na itlog. Kapag kasi may na-release na matured o kaya hinog na itlog sa ovary natin, magra-rise up o kaya tataas yung level ng LH natin, yung luteinizing hormones natin. At yun yung magpapositive sa ovulation test. So, yun yung itetest ni ovulation test, yung LH natin. Kapag sa PT naman, yung pregnancy test naman, ang ititest ni PT is HCG, yung human chorionic gonadotrophin. Kaya magkaiba po siya ha. Parang PT yung style niya pero magkaiba sila ng tinetest. Ang tinetest po ni ovulation test is yung LH, yung luteinizing hormone, at yung tinetest naman ni PT, ni pregnancy test, ay yung HCG, yung human chorionic gonadotrophin natin. Thank you so much for watching and you can also check my short videos, ang mga to. I-click nyo yung channel ko and then yung shorts. And then, if you are new to this channel, please subscribe para ma-notify kayo every time na meron akong upload na video. You can click all para sa notification. Bye! And God bless, baby, da soon!